Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sandy, 24 na taong gulang. Nabuntis ako ng boyfriend kong si Marvin at huli ko nang nalaman na pamilyadong tao na pala siya. Sa sobrang galit ko noon, tinapat ko siya kung totoo ba na may pamilya na siya sa probinsya nila. At doon niya inamin ang katotohanan. Humingi siya sa akin ng tawad, ng pasensya, hanggang sinabi niyang hindi daw niya kayang panagutan ang anak namin. Simula nung mga anak ko, hirap na ako sa buhay. Hindi lang sa pera, pati sa emosyon. Hanggang sa kung ano-ano na ring trabaho ang pinapasok ko. Iniiwan ko ang anak ko mula sa nanay ko na nasa probinsya dahil sa kinakailangan kong magtrabaho. Hindi madali ang desisyong yun, pero wala naman akong ibang choice. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. At nung mawalan ulit ako ng trabaho, nag-end yung kontrata ko. Doon na ako napunta sa bahay nila Tita Ruth at Tito Berhel. Si Tita Ruth ang ate ng nanay ko. Siya yung tumulong sa akin nung malaman niyang hirap na ako. May kaya sila sa buhay. May sariling bahay sa isang tahimik na subdivision. Kailangan nila na mag-aalaga sa anak nila dahil busy si Tito sa negosyo, pati na rin si Tito sa trabaho. Dito ka na muna, Sandy, sabi ni Tita Ruth noon. Huwag kang mahiya ha, parang anak na rin naman kita. Doon nagsimula ang lahat. Unang araw ko sa bahay nila, ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan. Maayos yung bahay, malinis at wala namang problema. Pero sa loob ko punong-puno ako ng takot at hiya. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Si Tito Berhel ang unang sumalubong sa akin. Matangkad siya, moreno ang balat. Hindi siya yung tipo ng lalaking palabiro o maingay. Sandy, tanong niya. Magandang araw po, Tito. Sagot ko habang nakayuko. O siya, alam mo naman ang gagawin mo dito. Mag-aalaga kay Gino. Isipin mo na lang din bahay mo to. Mag-relax ka kapag pagod ka na, okay? Simple lang ang sinabi niya, pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tama sa akin ang boses niya. Iniisip ko normal lang to. Bagong environment. Lumipas ang mga araw. Natutunan ko ang routine nila. Gigising ako ng maaga para asikasuhin ang bata, magluluto, maglilinis. Si Tita Ruth ang madalas na wala. Palaging may meeting, palaging may lakad. Si Tito Berhel naman minsan work from home, minsan lalabas. At doon ko siya mas nakilala. Hindi siya madaldal na lalaki pero maalaga naman. Kapag nakikita niyang pagod na ako, kukunin niya ang bata. Kapag gabi at tahimik na ang bahay, sabay kaming kumakain o kaya naman ay nanunood ng balita. Isang gabi, habang pinapatulog ko si Gino, narinig kong nagtanong siya mula sa pintuan. Namimiss mo na ang anak mo? Napatigil ako. Hindi ko kasi inaasahang tatanungin niya yon. Opo, Tito. Araw-araw. Tumango lang siya. Magiging ayos din ang buhay mo. Hindi lahat ng sugat habang buhay masakit. Doon ko naramdaman ang unang bitak sa pader na tinayo ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Siguro nung minsang nagkasakit ang bata at hindi umuwi si Tita Ruth. Si Tito Berhel ang tumulong sa akin buong gabi. Siya ang nagpunas ng noo ni Gino. Siya ang nagbubuhat kapag ayaw nitong kumalma at iyak ng iyak. Okay lang yan, Sandy. Kaya nga ako nandito para tulungan ka. Sa mga salitang yon, para bang may yumayakap sa puso ko. Alam kong mali. Alam kong may asawa siya. Alam kong tito ko siya kahit sa papel lang. Kaya pilit kong nilalayo ang sarili ko. Hindi nga ako tumatagal sa sala kapag nandun siya. Hindi nga ako tumitingin ng diretsyo. Pero mahirap. Lalo na kapag nararamdaman mong may nakatingin sa'yo. Isang hapon,
Habang pinapatulog ko si Gino sa kwarto, narinig kong nag-uusap sila ni Tita Ruth sa kusina. Hindi ko sinasadya pero rinig ko. "Pagod ka yata, Berhel," sabi ni Tita. "Okay lang. Napagod lang talaga. Salamat nga't nandito si Sandy. Malaking tulong." Hindi ko alam kung bakit parang may kurot sa dibdib ko sa sinabi niyang yun. Nung gabi ring yun, medyo nahirapan akong makatulog. Iniisip ko ang anak ko, ang buhay ko. At siya, si Tito Berhel. Hindi ko siya dapat iniisip. Hindi ko dapat to nararamdaman. Para sa bawat araw na magkasama kami sa iisang bahay, mas lalo kong nararamdaman ang isang bagay na pilit kong tinatago. Isang bagay na alam kong sisira sa lahat kapag pinakawalan ko. At doon ko unang tinanong ang sarili ko, hanggang kailan ko kayang pigilan ang isang damdaming bawal pa sa bawal? Hindi ko na malayan kung kailan nagsimulang maging mahirap ang pag-iwas. Sa umpisa, akala ko kaya ko. Akala ko sapat ng paalala sa sarili ko na may asawa si Tito Berhel. Naasawa siya ng kapatid ni nanay. Na narito lang ako bilang tagapag-alaga at tagalinis. Pero mahirap pigilan ang damdaming umuusbong. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas nawala si Tita Ruth sa bahay. Lumalawak ang oras na magkasama kami ni Berhel. Ako, siya at ang bata. Para bang isang maliit na pamilya. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, naramdaman kong may lumapit sa likod ko. "Maaga ka na naman," sabi niya. Napalingon ako. Masyado kaming magkalapit. Naamoy ko yung hininga niya. Bigla akong kinabahan. "Ayos lang po," sagot ko at pilit ng ngumiti. "Baka naman pinapagod mo ang sarili mo ng sobra. Pero ang sipag mo ha, hindi lahat ng babae kayang gampanan ng mga ginagawa mo." Hindi ko alam kung papuri ba yun o simpleng obserbasyon lang. Pero ramdam ko na uminit ang pisngi ko. Minsan, habang pinapaliguan ko si Gino, narinig kong kumatok siya sa pinto. "Sandy," tumawag si Ruth. Nasa meeting daw siya, mamaya pang uwi. Sige ho." Paglabas ko ng banyo, nadatnan ko siyang nakaupo sa may sala. Hawak ang cellphone niya. Tahimik at para bang pagod. "Okay lang po kayo?" tanong ko. Hindi ko nga alam kung bakit ko pa tinanong yun. Tumingin siya sa akin ng matagal. "Pagod lang, Sandy, pero ayos lang." Umupo ako sa kabilang sofa. "Sanay po kayo sa ganitong buhay, no?" Napatingin siya sa akin. "Nung una hindi. Masyadong busy ang Tita Ruth mo. Hanggang sa nasanay na lang din ako kalaunan." Sa isang iglap, parang pareho naming nakilala ang isa't isa. Hindi bilang tito at pamangkin, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong madalas nag-iisa. Sa mga mata niya, hindi ko nakita ang isang lalaking may asawa. Nakikita ko ang isang lalaking pagod na at madalas na nag-iisa. Simula noon, mas naging delikado ang bawat sandali. Kapag inaabot niya sa akin si Gino, nagkakahawak ang kamay naming dalawa. Dumadampi ang balat niya sa akin. At doon ako nakakaramdam ng apoy. Hindi ko alam kung ako lang ba o baka pati na rin siya. Kapag tinuturuan niya ako ng mga gawain sa bahay, napapalapit siya. Kapag sabay kaming kumakain, ramdam ko ang mga sulyap na pilit niyang iniiwasan. Hanggang isang hapon, umulan ng malakas. Nasa likod bahay ako, kinukuha ang mga damit sa sampayan. Nang bigla siyang lumapit. "Basang-basa ka na." "Ayos lang po, tito." Hindi niya ako pinatapos. Inabot niya ang tuwalya at siya mismo ang nagtakip sa ulo ko. Saglit lang yon pero ramdam ko ang kamay niya. Mainit. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Sa sandaling yon, alam kong mali na ang lahat. "Sandy, pasensya na," mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung saan ba siya humihingi ng paumanhin.
Sa paglalapit namin, sa nararamdaman o sa sarili niya. Okay lang ho, Tito. Sagot ko pero hindi yun totoo. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Iniisip ko yung anak ko ulit. Yung dahilan kung bakit ako nandito. At yung lalaking hindi ko dapat mahalin pero pilit namang pumapasok sa puso ko. Maya-maya nag-message ang nanay ko. Kumusta ka dyan, Sandy? Mukhang miss na miss ka na ng anak mo. Iyak nang iyak palagi. Huwag mo siyang masyadong isipin, ha? Ayos lang siya dito at inaalagaan ko siya. Napaluha ako. Dahil sa loob ng bahay na yon, hindi lang trabaho ang natagpuan ko, kundi isang damdaming kayang sirain ang lahat. Kinabukasan, dumating si Tita Ruth na masigla, masaya, at walang kaalam-alam sa tensyong nangyayari sa bahay niya. Ang ayos ng bahay Salamat talaga, Sandy, ha? Napakalaking tulong mo. Ngumiti lang ako. Walang anuman po, tita. Sa likod niya, nandoon si Tito Berhel. Hindi kami nagkakatinginan. Pero alam ko, alam naming pareho, may something na. At kung hindi ko pipigilan ngayon, baka sa susunod na pagkakataon, hindi na ako makaatras. At doon ko naintindihan na ang tunay na thrill ng bawal na pag-ibig ay hindi ang mismong ginagawa, kundi ang pagpipigil na unti-unting pumapatay sa'yo. Kahit araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na titigil ako, nalalayo ako kapag nandyan siya, na trabaho lang naman ang lahat. May mga gabi talagang mas malakas ang damdamin kaysa sa konsensya. At ang gabing yun, doon na kami tuluyang bumigay. Umalis si Tita Ruth ng maaga kinabukasan para sa isang out-of-town meeting. 2 araw siyang mawawala. Bago siya umalis, niyakap niya ang anak nila at ngumiti sa akin. Sandy, ikaw na munang bahala dito, ha? Kainom muna ng Tito Berhel mo. Tumango ako. Opo, tita. Mag-iingat po kayo, ha? Normal lang na paalam. Wala namang kakaiba. Walang bakas na may unti-unti nang nasisirang linya sa loob ng bahay na iyon. Maghapon kaming hindi nag-uusap ni Tito Berhel. May mga sandaling magkakasama kami sa sala pero wala naman kaming imikang dalawa. Para bang pareho naming iniiwasan ng isa't isa. Parang takot sa maaaring mangyari kapag nagtagal pa kami sa iisang espasyo. Pero sa loob-loob ko, mas nakakatakot ang katahimikan. Kinagabihan, maagang nakatulog si Gino. Tahimik na ang buong bahay. Nandun ako sa kusina, nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Nang marinig kong magsalita si Tito Berhel mula sa likod ko. Sandy, napapikit ako bago pa lumingon. Parang alam na ng katawan ko ang susunod na mangyayari. Po, sagot ko na pilit pinapatatag ang boses. Pwede ba tayo mag-usap? Isang simpleng tanong pero alam kong hindi yun simpleng usapan. Tumango ako. Wala na akong lakas para tumanggi. Umupo kami sa may sala. Magkalayo. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Matagal siyang hindi nagsalita. Parang hinahanap ang tamang salita. O baka wala talagang tamang salita para sa sitwasyon namin. Alam kong mali. Sabi niya sa wakas. Nanikip ang dibdib ko noon. Gusto kong marinig mismo sa'yo. May nararamdaman ka rin ba? Doon ako napahinga ng malalim. Pagod na rin naman akong magpanggap. Pagod na rin akong itago ang katotohanan sa sarili ko. Natatakot ho ako, Tito. Pag-amin ko. Matagal ko na hong hindi nararamdaman ng ganito. Single mom ako. Sanay akong maging matatag. Sanay akong walang sinasandalan. Tapos, dumating kayo. Dugtong ko. At hindi ko na malayan na unti-unti na kayong pumapasok sa puso ko. Dahan-dahan siyang lumapit. At ako, hindi ako umatras. Sandy, mahina niyang sabi. Hindi ko rin sinasadya.
pero hindi ko rin kayang itanggi. Nagtagpo ang mga mata namin. Wala nang takas, wala nang dahilan, at wala nang pader. At doon, sa katahimikan ng gabing yun, hinawakan niya ang kamay ko. Para kaming dalawang taong matagal nang naghahanap ng pahinga sa isa't isa. Dahan-dahan niya akong hinila papalapit at ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso niya. Ramdam ko ang sarili ko na nanginginig at nang yakapin niya ako, Miss Love, doon na ako tuluyang bumigay. Hindi ko na inisip si Tita Ruth. Hindi ko na inisip ang mangyayari bukas. Ang alam ko lang ng mga sandaling yun, may taong yumakap sa akin, hindi bilang kasambahay, hindi bilang pamangkin, kundi bilang isang babae na may damdamin. Sa bawat pagdampi ng labi naming dalawa, kakaibang apoy ang nararamdaman ko. At sa bawat haplos, lalo akong nahuhulog. Maya-maya'y namalayan ko na lang na nasa kwarto na nila kami, magkayakap habang pinupunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pagkatapos noon, magkatabi kaming nakahiga. Hindi kami nagkatinginan agad. Pasensya na ho kayo, Tito. Bulong ko. Wala kang dapat ihingi ng pasensya dahil hindi ko naman pinagsisisihan ang nangyari sa atin. Natawa ako ng mahina kahit may luha sa mga mata. Lumipas ang oras, bumalik ako sa kwarto ko. Pero hindi agad ako makatulog. Nakahiga ako at nakatitig sa kisame. Iniisip kung paano nagbago ang lahat sa loob ng isang gabi. Kinabukasan, parang bulto ang pakiramdam ko sa sarili kong katawan. Gumalaw ako sa bahay na parang walang nangyari. Nagluto at naglinis. Inalagaan ng bata. Si Tito Berhel, ganun din. Pero sa bawat sulyap, sa bawat sandaling magkakalapit kaming dalawa, alam naming pareho na hindi na kami katulad ng dati. Alam kong hindi yun isang beses lang. At ang mas nakakatakot, paano kung hanap-hanapin ko siya? Paano kung hanap-hanapin ko ang isang bagay na kailanman ay hindi pwedeng maging akin? Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimulang maging normal ang lahat. Noong una, sinasabi ko sa sarili ko na minsan lang yun. Isang pagkakamali na hindi na uulitin. Pero ang problema, sa mga lihim na kasunduan, kapag walang malinaw na hangganan, unti-unti itong nagiging sistema. At ako, ang unang nasanay. Tuwing umaalis si Tita Ruth, parang may otomatikong pagbabago sa bahay. Alam namin pareho ni Tito Berhel ang ibig sabihin ng katahimikang yon. Hindi na kailangan ng salita. Isang tingin lang, isang maikling tanong, tulog na bang bata? At pareho na naming alam kung saan patutungo ang gabi. Hindi na ako nagtatanong kung tama pa ba to. Hindi na rin ako nagtatanong kung hanggang kailan ba. Ang alam ko lang, sa tuwing may mangyayari sa amin, may kakaibang pakiramdam ng seguridad pagkatapos. Dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Single mom ako. May anak akong umaasa sa akin. At kahit ayokong aminin, doon nagsimulang pumasok ang dahilan kung bakit hindi ako agad tumigil sa relasyon naming dalawa ni Tito Berhel. Isang gabi, matapos ang sandaling magkasama kami sa maliit na kwarto, nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nagsusuot ng damit. Nagsalita ako. Tito, mahina akong tawag. Lumingon siya. Bakit, Sandy? Nag-isip muna ako. Nanginginig ang kamay ko noon. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero kailangan kong sabihin. May problema po kasi ako eh. Sa anak ko. Umupo siya sa tapat ko. Anong problema? May sakit kasi siya eh. Tapos may utang pa kami sa tindahan. Nahihirapan po kasi akong pagkasyahin yung sahod. Natahimik siya. Hindi siya sumagot kaagad. Doon ako kinabahan. Baka mali. Baka mamaya sa puntong to itaboy na niya ako. Magkano bang kailangan mo? Tanong niya sa wakas. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Kahit kaunti lang po.
Malaking tulong na yun, Tito Berhel. Tumango siya. Wala nang tanong. Kinabukasan, may sobre sa mesa ng kusina. Wala namang pangalan, pero alam kong para sa akin yun. At doon nagsimula ang lahat. Tuwing may kailangan ako, Miss Love, gamot ng anak ko, pangbayad sa utang, panggastos, siya ang hinihingan ko ng tulong. At sa tuwing lalapit ako, hindi lang pera ang binibigay niya. Unti-unti, naging madalas. Minsan sa isang linggo, minsan 2. Palagi yun kapag wala si Tita Ruth. Kapag gabi, palaging may dahilan. At sa bawat pagkakataon, mas lalo na akong nilalamon ng konsensya. Minsan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, lumapit siya. Sandy, sabi niya, baka naman napipilitan ka na lang. Gusto mo bang itigil na natin to? Hindi ko po kaya. Sagot ko agad. Nagulat siya at napatingin sa akin. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa sitwasyon ko, Tito Berhel. Naiintindihan niyo naman ako, hindi ba? Doon ko nakita ang lungkot sa mga mata niya. Parang doon lang niya tuluyang naintindihan kung gaano nakalalim ang kasalanang ginagawa namin. Hindi ko na alam kung pagmamahal ba ang nararamdaman ko o takot lang sa kahirapan. Hindi ko na alam kung babae ba akong nagmamahal o ina na desperadong kumakapit. Isang gabi, nag-text siya habang nasa kwarto ako. Kailangan mo ba ulit? Opo, Tito. Pasensya na po kayo. Pumunta ka sa sala kapag tulog na si Gino. Naupo ako sa kama, hawak ang cellphone. Ramdamang bigat ng mga desisyon. Pero bumangon pa rin ako. Dahil sa puntong yon, parang yun na lang ang alam kong paraan. Para mabuhay. Kulang na kulang ang sinasahod ko. Gatas pa lang ng anak ko ay hindi na yun sasapat. Kaya kailangan ko rin talagang dumiskarte. Pagbalik ko sa kwarto, may hawak na naman akong sobre. Mas makapal, mas mabigat. Umupo ako sa sahig at umiyak. Hindi ako masaya dahil alam kong may kapalit ang lahat ng to. At ang pinakamasakit na katotohanan, hindi naman niya ako pinipilit. Ako ang kusang bumabalik. Dahil sa mundong to, si Tito Berhel ang naging sandalan ko. Sa paraang alam kong mali, pero totoo. At sa bawat gabing nauulit ang lahat, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito matatapos ng walang masasaktan. At mas nakakatakot o mas natatakot ako sa tanong na unti-unting sumusulpot sa isip ko. Hanggang kailan ko naman kayang ibenta ang katahimikan ng konsensya ko kapalit ng pera. Hanggang sa dumating, Miss Love, ang kinakatakutan kong sandali. Hindi pala kailangang mahuli kayo sa akto. Minsan, sapat na ang cellphone. Isang mensahe, isang larawan na hindi ko dapat pinadala. Nagsimula ang lahat sa isang umaga na akala ko ay normal lang. Nag-aalmusal kami nung lahat sa kusina. Nandun si Tita Ruth, pero may kakaiba sa kilos niya. Hindi siya nagsasalita at sobrang tahimik niya. Hindi niya tinitignan si Tito Berhel at ako hindi niya ako binabati. Ramdam na ramdam ko noon ang bigat sa loob ng bahay. Akala ko noon pagod lang siya. Hanggang sa maya-maya, matapos akong maghugas, bigla niyang sinabi o tinawag ang pangalan ko. Sandy. Napatingin ako. Nanginginig ang kamay ko noon habang hawak ang kutsara. Pumasok ko sa kwarto namin pagkatapos niyan. Hindi yun pakiusap. Utos yun. Sumunod naman ako nung matapos ako. Sa bawat hakbang papasok, parang may humihila pababa sa dibdib ko. At pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak niya ang cellphone ni Tito Berhel. Bukas ang screen noon. At doon ko nakita ang katapusan ng lahat. Mga larawang hindi naman lantad. Pero bastos sa paningin ng iba. Malinaw. Mga kuhang ako lang ang nakakaalam kung para kanino. Mga larawang pinapadala ko sa asawa niya. Sa lalaking tinatawag kong sandalan ko. Gusto mo bang ipaliwanag to, Sandy? Tanong niya, nanginginig ang boses niya.
Hindi na ako nakapagsalita. Wala nang paliwanag na sapat. Wala nang dahilan na tatanggapin. Matagal na ba to? Tanong niya ulit. Hindi ako sumagot. Isang malutong na tawa ang lumabas sa bibig niya. Hindi masaya, hindi galit, kundi wasak. Sa bahay ko, Sandy? Sabi niya, sa harap ng anak ko. Sa likod ko? Lumuhod ako, hindi dahil nag-iinarte ako, kundi dahil biglang nawala ang lakas ng mga tuhod ko. Tita Ruth, patawad ho. Tumayo siya at nilagpasan niya ako na parang wala akong halaga. Lumabas ka, Sandy, sabi niya. At simula ngayon, wala kang lugar sa bahay na to. Maya-maya biglang lumabas si Tito Barhel sa banyo nila. Alam kong alam na niya. Kita ko sa mukha niya ang takot at pagsisisi. Ruth, tawag niya. Isang sampal ang sinagot ni Tita Ruth sa kanya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga oras na yon. Huwag mo kong tatawagin. At huwag na huwag mo kong hahawakan. Sigaw niya. Pareho ninyo akong niloloko. Pareho ninyo akong winawasak. Hindi na niya ako tinitigan ulit. Para na akong multo sa harapan niya. Pinag-impake niya ako agad sa loob ng 30 minuto. Walang sigawan na naganap. Pero mas masakit pala kapag tahimik ang galit. Paglabas ko, nagpunta na agad ako sa sakayan. Sakay ng jeep, bitbit ang isang bag at ang bigat ng buong pagkatao ko. Umiiyak ako sa gitna ng biyahe. Hindi alintana kung may makakakita. Wala na akong babalikan pa. Kinagabihan, nag-text si Tito Barhel. Patawad, Sandy. Hindi kita naprotektahan. Pasensya na po sa lahat-lahat dito. Pasensya ka na kung nasira ko kayo ni tita. Lumipas ang mga araw na punong-puno ng kahihiyan. Nagalit sa akin si nanay. May mga kamag-anak na tumalikod. May mga kaibigang nagme-message sa akin kung ano bang nangyari. At maraming mga bulong-bulungan sa likod ko. Naramdam ko kahit hindi ko naririnig. Pero sa gitna ng lahat, may isang malinaw na katotohanan akong hinarap. Hindi lang ako ang biktima ng sitwasyon. At ngayon, dala ko ang kapalit. Isang gabi, habang yakap ko ang anak ko, doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi dahil nawala si Tito Barhel, kundi dahil nakita kong muntik ko nang ilubog ang sarili ko sa isang buhay na hindi ko kayang ipagmalaki sa anak ko balang araw. Hindi ako bayani sa kwentong ito. Hindi rin ako inosente. Isa lamang akong babae na nagkamali ng paulit-ulit hanggang sa wala nang matira kundi aral. At kung may natutunan man ako, Miss Love, hindi lahat ng nagbibigay ay nagmamahal at hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Minsan, ang pinakamabigat na kabayaran ay ang sarili mong dangal. At yun ang dinala ko palayo sa bahay na minsan kong tinawag na kanlungan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli, ako po si Sandy. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat.